Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at ang welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day ay nasa 1 Peter chapter 1 verse 14 to 19. Sinasabi rito na, bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo nung kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa, sapagkat nasasulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Walang itinatanggi ang Diyos, pinapahalagan niya ang bawat isa ayon sa ginawa nito. At dahil tinatawag niyo siyang Ama, igalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. Alam niyo kung ano ang ipinantubo sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang ipinantubo sa inyo ay hindi ang mga bagay o nasira o nauubos tulad ng ginto at pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Kinamumuhian ng Diyos ang kasalanan dahil ito ang pinakakabaliktaran ng kanyang kalikasan. Inilalarawan ng samista ang pagkapuot ng Diyos sa kasalanan sa ganitong paraan. Sapagkat ikaw ay hindi Diyos na nalulugod sa kasamaan. Walang kasamang nananahan sa iyo. Kinamumuhian ng Diyos ang kasalanan dahil siya ay banal. Ang kabanalan ay ang pinakadakila sa lahat ng kanyang mga katangian. Ang kanyang kabanalan ay lubos na nagbubusog sa kanyang pagkatao. Ang kanyang kabanalan ay nagpapakita ng kanyang moral na pagiging perpekto at ang kanyang ganap na kalayaan mula sa anumang uri ng dungis. Kinamumuhian ng Diyos ang kasalanan sa simpleng dahilan na ang kasalanan ay ang maghihiwalay sa atin sa Kanya. Ngunit ang inyong kasamaan ay naghihiwalay sa inyo sa inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay nagtago ng Kanyang mukha sa inyo upang hindi Niya marinig. Ang kasalanan ay yung naging dahilan upang tumakas sila Adan at Eva sa Diyos at nagtago sa gitna ng mga punong kahoy sa hardin. Ang kasalanan ay palaging nagdudulot ng paghihiwalay, at ang katotohanan na ang Diyos ay nagpupuot sa kasalanan ay nangangahulugan na siya ay napupuot na humiwalay sa atin. Ang kanyang pag-ibig ay humihingi ng pagpapanumbalik na humihingi naman ng kabanalan. Maaring tila isang kontradiksyon ang isang Diyos na pag-ibig ay maaari ding kamuhian. Ngunit, iyon mismo ay sinabi ng Biblia na totoo. Ang Diyos ay pag-ibig at ang Diyos ay napupuot. Ang kalikasan ng Diyos ay sa pag-ibig. Lagi niyang ginagawa ang pinakamabuti para sa iba at kinasusuklaman niya ang salungat ng kanyang kalikasan. Kinasusuklaman niya ang laban sa pag-ibig. Walang sinuman ang dapat na magulat na malaman na ang Diyos ay napupuot sa ilang mga bagay. Nilikha niya tayo na may kakayahang magmahal at mapuot. At kinikilala natin na ang puot ay minsan ay makatwiran, natural, na kinasusuklaman natin ang mga bagay na sumisira sa ating minamahal. Ito ay bahagi ng isang pagiging nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Ang katotohanan na tayong lahat ay may bahid ng kasalanan, ay nangangahulugan na ang ating pag-ibig at pagkamuhi ay minsan ay naliligaw. Ngunit, ang pag-iral ng kasalanan ng kalikasan ng kasalanan ay hindi binabaliwala ang ating bigay Diyos na kakayahang magmahal at mapuot. Hindi kontradiksyon para sa isang tao na kayang magmahal at mapuot, at hindi rin kontradiksyon para sa Diyos na mahalin at mapuot. Siya ay ibinilang sa pinakamasamang nagkasala. Ang kanyang kamatayan ay totoo at ito ay talagang kakilakilabot. Siya ay isang bagay ng galit, ngunit hindi lamang ng galit ng mga Romano at Hudyo. Sa katunayan, hindi pangunahin sa galit ng mga Romano at Hudyo, si Jesus ang pangunahing pinagtutuunan ng puot ng kanyang ama, ang pinakamakatarungan, matuwid at kakilakilabot na puot na mayroon. At siya ay naging bagay na iyon ng maluwag sa loob. Kahit na ang kanyang bawat udyok ng tao ay nagnanahis na makatakas, iyon ang dahilan kung bakit siya dumating. Kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa kabanalan ng Diyos, pinag-uusapan natin ang kanyang ganap na kadalisayan.
Siya ay walang bahid ng kasalanan at kasamaan. Siya ay perpekto sa lahat ng paraan at perpektong mabuti sa lahat ng oras. Lahat ng ginagawa at sinasabi niya ay tama. Nangangahulugan nito na ang moral na code na makikita natin sa banal na kasulatan, ang mga utos kung paano dapat kumilos ang isang tao sa Diyos. Ang tao ng Diyos ay isang salamin ng kanyang banal na kalikasan. Hindi sila nariyan para agawin tayo ng kagalakan o adlangan tayong mamuhay ng buo at kumpletong buhay. Ibinibigay ng Diyos ang kanyang mga utos para sa ating ikabubuti upang tulungan tayong itaguyod ang kabanalan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagiging dahilan ng pagkapuot ng kanyang bayan sa kasamaan. Kabilang dito ang pagtanggi sa pagmamataas at tiwaling pananalita. Ang kasalanan ay hindi lamang isang pagkakamali. Ito ay isang kakilakilabot na pagkakasala laban sa Diyos. Hindi natin dapat tiisin ang kasalanan sa ating buhay. Dapat natin itong kamuhian gaya ng ginagawa ng Diyos. Hinihikayat tayo ni Apostol Juan sa unang Juan chapter 1 verse 9 na ipahayag ang ating mga kasalanan. Ang ibig sabihin ng magkumpisal. Ang sabihin ang parehong bagay tungkol sa kasalanan na sinasabi ng Diyos tungkol dito. Pagkaroon ng parehong saloobin at kasalanan na mayroon siya. Ang pagkamuhi natin sa kasalanan ay tumitindi kung ating pag-iisipan ng katotohanan na si Jesucristo ay nagdusa ng paghihirap at kamatayan dahil sa ating kasalanan. Ang krus ay ang kabuuang gawain ng mga biyaya ng Diyos. Sa krus ng Diyos, sa tagapamagitan ni Jesucristo ay nagsimula ng isang gawain para sa atin. Ito ay isang tapos na maggawain na ibig sabihin ay wala nang kailangang gawin upang matyak ang mga propesyon na ibinigay ng Diyos sa lahat sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay isang kompleto na gawain para sa lahat ng tao at sa lahat ng espiritu, kaluluwa at katawan. Ang ating pananampalataya ay laging kailangan bumalik sa gawain ng krus. Ang pananampalataya sa biyayang ng Diyos ay nangangahulugan ng pag-alala sa gawain ng krus at kung ano ang binilin ng kanyang katawan at dugo doon para sa atin. Ang krus ang sentro ng ating tagumpay. Muli, ako si Elijah Ponjan Valdez at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.